Ang aswang ay isang pangmitolohiyang nilalang sa mitolohiyang Pilipino kung saan ito ay paniniwalang kumakain ng tao at ibang mga hayop. Ang aswang ay humahawig sa nilalang na vampira, vampire sa Ingles, na nagsimula ang paniniwala sa kanluran ng mundo. Naniniwala ka ba sa aswang? Katulad ng manananggal, tik-tik, kapre, kung ano pang aswang meron, yung tropa mo, ganun. Ako, hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganyan. Masyado. Hindi talaga. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero, kapag may napanood akong balita na may mga ganyan daw, mga aswang, engkanto na nagpaparamdam sa isang lugar, syempre, medyo natatakot ako kasi malay mo totoo, pero hindi talaga ako naniniwala. Naalala ko yung kinuwento sa akin ng pinsan kong si Luis. Meron daw nagpaparamdam sa bahay na tinitirhan namin dati kasi dati magkakasama kami sa isang bahay. Yung isang kwarto sa kanila, yung isang kwarto sa mga ganyan, yung isa, ganyan, hati-hati kami. So nagkwento siya sa akin dati na tinatakot daw siya ng mami niya na may gumagalaw daw na sanga dun sa may likod ng bahay. Kasi yung kwarto nila nandun sa may likod ng bahay. So may malaking puno dun na parang nakakatakot nga, 'di ba? Kapag may bahay kayo o may malaking puno, sasabihin may kapreng nakatira o may engkantong nakatira o baka mamaya may aswang dyan. Mga ganun bang pangkatakutang pambata. Medyo natakot ako noon dati, nung bata pa lang ako kasi yun yung mga kwentuhan namin. Pero, alam mo yun, para lang matakot yung bata, kailangan gumawa ka lang ng malupit na istorya, di ba? Mga ganun-ganun lang. Syempre, naniniwala ako nun sa mga ganyan kasi bata pa lang ako nun, kaya natakot talaga ako. May mga experiences din ako nung bata ako dun sa mga aswang na yan, mga tikbalang, pero hindi talaga ako nakakita ng mga ganyan. Isang beses nung maliit pa lang ako, natutulog ako, tapos katabi ko yung tita ko. Mga 6 a.m. na ata ng umaga yon o 7 a.m. Basta yung, alam mo yung itsura ng umaga kapag medyo bluish pa yung ilaw sa labas, yung ambient o yung ambient, ano bang tawag doon? Basta yung ilaw. Meron akong nakitang uwak doon sa may bubong kasi yung kwarto namin, yung nasa harapan. Tapos yung kwarto ng pinsan ko, yung nasa likuran. So yung nasa harapan, doon mo makikita yung mga bubong ng bahay. Kasi nasa compound lang kami nun. So may nakita akong uwak doon sa may kabilang bubong na nakatigil lang. Syempre natakot ako. Tapos bigla ako natulog ulit. Hindi na ako makatulog kasi nakita ko nga yung uwak. Sobrang natatakot ako. Ngayon, nagtalokbong ako. Sabi nila, naalala ko din dati na kapag nagtatalokbong ka daw, mas lalong nagpaparamdam yung multo. Pero wala akong pakialam basta nagtalokbong ako kasi natakot ako. Tapos may naramdaman ako na parang may naglalakad sa ulo ko na, alam mo yung basta pakiramdam ng parang naglalakad ng nauwak sa'yo. Yun, naramdaman ko sa ulo ko yun naglalakad, parang basta dahan-dahan siyang lumalakad. At sobrang natakot ako nun kasi hindi ko alam kung ano ba yung lumakad sa ulo ko. Baka mamaya pumasok yung uwak dun sa kwarto tapos biglang dumapo sa ulo ko, diba? Pero, nung tumagal, na-realize ko, baka yung tita ko lang yung gumawa nun. At meron pang isa nung tumira ako sa Marikina. Paminsan-minsan kasi pumupunta ako sa bahay ng daddy ko dun sa Marikina kung saan sila nakatira. At minsan natutulog din ako dun. Naalala ko, nung pinagbubuntis yung kapatid ko na babae dun sa kapatid ko sa daddy, isang gabi nung matutulog na kami, sobrang tahimik na. Ako pa naman yung batang sobrang hilig magpuyat, yung lahat ng tao tulog na pero ako gising pa. Parang tinitignan ko kung humihinga pa silang lahat. Ganun ako dati. At habang nakatitig lang ako sa may dingding, bigla ako naalala yung kwento sa akin tungkol sa tiktik. Yung tiktik yung humahaba daw yung dila tapos kinakain yung baby. Yung pinangkukuha niya yung baby. Parang smoker sa Left 4 Dead, ganun. So bigla ako naalala yun. Meron pa naman ako naririnig na gumagapang sa bubong. Parang naglalakad na hindi mo ma-imagine. Tapos biglang lulundag na parang sobrang lakas. Noon, syempre, hindi ko alam kung ano yung tumatakbo dun kasi hating gabi na nun, mga 1:00, 12:00, siguro mga ganong oras. Tapos nakatulala lang ako lang mag-isang gising, tapos biglang may lulundag dun sa bubong. Sino bang hindi matatakot, diba? Tapos sobrang tahimik ng paligid. Pero, naisip ko ngayon, baka pusa lang yun. Baka, hindi ko alam kung totoo.
Malay mo, totoo, di ba? Tungkol naman sa mga duwende, naalala ko dati nung habang natutulog kami ng mga pinsan ko, lola ko, tita ko, magkakatabi kasi kami dati. So, may kinakwento sa amin yung lola ko na mga duwende daw na kalaro niya. Hindi ko alam kung totoo kasi kasing liit lang daw ng mga pitchel, yung mga kalaro niya nun. Ewan ko kung totoo kasi parang hindi naman makapaniwala kasi wala naman tao ngayon na may kalaro pa ring duwende. Siguro may imaginary friend si lola. Tapos sinasabi niya sa amin na kalaro daw niya tuwing gabi. 'Di ba? Isipin mo, ikaw may nakita ang duwende tapos kalaro mo tapos hindi ka ba matatakot? 'Di ba parang kakaiba? Oh my God, wala pa ako nakikitang ganito, ikaw pa lang. Ganyan, bakit ganyan? Well, syempre, iba-iba tayo ng paniniwala. Nasa sayo na kung maniniwala ka talaga sa duwende. At nung nakaraan, natawa ako kasi pumunta kami sa Lamesa Eco Park. At may nakita ako dun na parang yung tinatawag nating bahay ng mga nuno o basta yung parang bundok sa may gilid ng puno. Tapos doon daw nakatira yung mga duwende. May mga baryang nakalagay doon. Ewan ko kung bakit may mga barya. Ang dami. Parang, alam yung ginagawang wishing well. Parang tinatapunan nila ng piso yung bahay ng anay. Sa totoo lang, hindi ko alam na bahay ng anay yun. Buti na lang nandun yung tito ko. Kasi natatawa talaga ako kasi may mga piso dun sa sa bahay nga ng anay. Tapos sabi ko sa tito ko, tingnan mo tong mga taong to, sinasamba yung lupa. Tapos sabi sa akin ng tito ko na bahay daw yun ng anay. Tapos natatawa siya kasi may mga barya nga doon. Tapos parang nababaliw na yung mga taong naghuhulog ng piso doon. Siguro yun yung paniniwala nila, no? Baka mabigyan sila ng swerte kapag naghulog sila ng barya din sa bahay ng anay. At naalala ko pa dati, meron kasi kaming computer shop, tapos sa tabi ng computer shop may bahay, tapos sa tabi ng bahay merong malaking compound na may bahay malamang. Tapos dun sa may compound na yon, merong puno ng sampalok na sobrang laki. Yung kapag tirik na tirik yung araw, yung hindi ka talaga may initan dahil sobrang laki ng puno. Tapos nagkwento yung tito ko dati na meron daw nakitang kapre dun sa puno na yon. Kasi isang beses daw nung hating gabi, merong naglalaglag daw ng yosi. Ewan ko kung totoo, basta ang dami daw yosi dun sa sa baba. Baka ma-demonetize baka ma-demonetize. Marami daw ubos na yosi dun sa baba ng puno. Hindi ko alam kung sino nagbibigay ng yosi dun. Baka naman tao lang yun na alam mo na yung mga lasing na napunta doon tapos biglang tapos tinapon yung doon. Baka ganun lang 'yun, 'di ba? Hindi naman natin alam kung kapre talaga kasi saan ba nakatira yung kapre? Sa puno, 'di ba? Kung diyan lang siya sa puno, bakit wala siya sa umaga? Pumapasok siya sa puno. Saan siya tumatambay? Sa ilalim ng puno. Ano 'yun? Meron siyang trabaho pag umaga. Pero sabi nga nila ang mga aswang daw ay nagtatransform ng tao sa aswang. Avengers lang, ganun. Kasi kung papangarapin kong maging superhero, wag na lang. Maging aswang na lang ako para makatotohanan, di ba? Kasi kapag superhero, hindi makatotohanan. Kapag aswang, totoo, nasa probinsya daw. At last, dati pinapatulog ako ng tito ko, tapos nakahiga lang kami. Yung lolo ko, yung tatay nga nila, matagal nang wala. Tapos habang nakapikit ako, sinasabi niya sa akin na, dadating ang lolo mo, kaya pumikit ko na. Ayokong pumikit. Ayokong matulog. Kahit sobrang tagal ko nang nakapikit, hindi pa rin ako makatulog. Tapos ang sabi niya sa akin, pumikit ka. Mararamdaman mong lumulutang ka. Sabi niya ba naman ganun? Tapos ayoko talaga. Sabi ko, gusto ko nang bumaba, gusto ko nang maglaro sa labas. Tapos bigla siyang tumayo. Pagkatayo niya, sabi niya sa akin, sige, tignan mo, lalabas ako. Tapos bigla siyang tumalsik pabalik sa akin. Parang baliw. Alam mo, walang tao sa pintuan tapos pagdaan niya bigla siyang tumalsik pabalik. May lahi ata kami magaling umacting eh. Siguro gagawin ko yun pag naging tatay ako, no? Mag-acting din ako ng parang tumalsik. Syempre, yung malupitan na gawin na nating CGI tapos ipapanood ko sa magiging anak ko. Pero mas nakakatakot siguro kung i-acting mo talaga kasi nandyan ka na eh. Parang wala na siya magagawa. Natakot ako nun. Talagang ayaw ko lumapit sa pintuan kasi baka mamaya tumalsik ako. Pero trinay ko dahan-dahan tapos sabi niya, sige, wala na. Pinaalis ko na yung masamang espiritu.
Ay guys, maraming salamat sa suporta at sa pag-share ng mga videos ko at sa pag-subscribe. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. Tapos i-share mo na rin kung hindi ka pa nakakapag-share ng video ko. Siyempre, ganun talaga buhay ng mga tao. Share lang. Gusto ko lang sabihin na hindi po scripted itong ginawa kong story ngayon. Nagkukwento lang ako kasi gusto ko ma-feel na normal yung pagkwento ko sa video, sa animation, sa storytelling ko. Ayoko nung parang scripted. Pero okay yung scripted, medyo mahirap lang. Kaya trinay ko magkwento ng tuloy-tuloy. Yung ikakat-cut ko na lang kapag may mga moment ako na tatahimik ako saglit. O ng matagal. O mag-iisip ako ng susunod kong sasabihin. So yun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Subscribe, tapos yung notification bell dyan, i-ring mo na. Tapos, yun lang. Susunod ulit. Paalam. Oo, dun sa area ng Pigmeat, event din sila.